Kung akala nyo mga kaibigan ay humuhupa na ang tensyon sa Middle East, baka gusto nyong pag-isipan ulit. Kasi sa loob lamang ng mga nakaraang araw, 4 na malalaking pangyayari ang halos sabay-sabay na naganap. Una, sinabi ni US President Donald Trump na ito na raw ang last chance ng Iran para magkaroon ng kasunduan. Pero agad itong sinagot ng Iran na wala raw kasalukuyang usapang nagaganap sa pagitan nila at ng US. Pangalawa, nananatiling halos sarado ang Strait of Hormuz para sa maraming Western shipping, habang sinasabing ganap nang gumagana ang toll system na ipinapatupad ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Pangatlo, habang walang usapan ng Iran at Amerika, lumalabas sa mga ulat na nasa final stages na umano ang negosasyon ng Iran at Oman tungkol sa Hormuz at hiwalay ito sa anumang usapan sa US. At pang-apat, ang Iran War at Ukraine War ay tila nagsisimula ng magsalubong sa Caspian Sea. Ano ang koneksyon ng 4 na balitang ito? At bakit sinasabi ng ilang analyst na maaaring ito ang simula ng panibagong geopolitical chapter? Pag-usapan natin ang lahat ng yan sa videong ito. Simulan natin ang unang malaking balita. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran, isang matinding pahayag ang binitiwan ni US President Donald Trump. Ayon sa kanya, ito na ang last chance ng Iran para magkaroon ng isang kasunduan. Kapag sinabi ng isang pangulo na ito na ang huling pagkakataon para sa isang kasunduan, ang mensahe nito ay maaaring dalawang bagay. Una, maaaring sinasabi niyang bukas pa rin ang pintuan para sa diplomasya, ngunit hindi ito mananatiling bukas habang buhay. Pangalawa, maaari rin itong magsilbing babala na kung walang magiging kasunduan, maaaring sumunod ang mas matitinding hakbang, gaya ng mas mabigat na economic pressure, karagdagang sanctions o iba pang aksyong pampolitika at pangseguridad. Pero ayon sa mga opisyal ng Iran, wala raw kasalukuyang direktang negosasyon sa pagitan nila at ng US. Ibig sabihin, habang sinasabi ng US na meron pang pagkakataon para sa isang deal, sinasabi naman ng Iran na wala silang kinikilalang kasalukuyang usapan. So, kung walang negosasyon, bakit sinasabi ni Trump na ito na ang last chance? May dalawang posibleng paliwanag dito mga kaibigan. Una, maaaring may mga hindi pampublikong komunikasyon na dumadaan sa mga intermediary o third-party countries. Sa kasaysayan ng relasyon ng Amerika at Iran, ilang beses nang nangyari na may mga bansang nagsisilbing tagapamagitan upang maiparating ang mga mensahe ng dalawang panig kahit walang direktang pag-uusap. Pangalawa, posible ring ang pahayag ni Trump ay isang diplomatic pressure tactic. Sa international politics mga kaibigan, karaniwan ang paggamit ng matitinding pahayag upang subukang hikayatin ng kabilang panig na baguhin ang posisyon nito. Ngunit kahit alin sa dalawang paliwanag na ito ang mas malapit sa katotohanan, malayo pa rin ang dalawang panig sa isang malinaw na kasunduan. At kapag walang usapan ang dalawang bansang matagal lang magkalaban, tumataas ang panganib ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Strait of Hormuz. Kung titingnan natin ang mapa mga kaibigan, parang ordinaryong makipot na dagat lang ito. Ang maliit na rutang ito ang nagsisilbing pangunahing labasan ng langis at liquefied natural gas mula sa Saudi, mula sa Kuwait, Iraq, Qatar, UAE at mismong Iran. Sa madaling salita, malaking bahagi ng enerhiyang ginagamit ng mundo ay dumaraan sa Hormuz. Kaya naman, sa tuwing may tensyon sa lugar na ito, agad na kinakabahan ang pandaigdigang merkado. Kaya ang mga oil traders, shipping companies, insurance firms at mga investor ay halos araw-araw na sinusubaybayan ang bawat galaw sa Strait of Hormuz. Bakit? Dahil kapag huminto o bumagal ang pagdaan ng mga oil tanker, maaaring mabawasan ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado. At kapag bumaba ang supply habang nananatiling mataas ang demand, kadalasan ay tumataas ang presyo ng langis. Kapag tumaas ang presyo ng langis, kasunod na naapektuhan ang presyo ng gasolina, diesel, transportasyon, paggawa ng produkto at maging ang presyo ng pagkain. Kaya kahit libu-libong kilometro ang layo ng Hormuz sa Pilipinas, maaari pa rin tayong makaramdam ng epekto nito. Ngayon, ayon sa mga ulat, nananatiling limitado ang pagdaan ng maraming Western commercial ships sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, sinasabing ganap nang gumagana ang IRGC toll regime. Ano ba ang ibig sabihin nito? Batay sa mga lumabas na ulat, ang Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay nagpatupad umano ng sistema ng kontrol sa ilang barkong dumaraan sa lugar. Gayunman, mahalagang tandaan na magkakaiba ang pananaw ng iba't ibang bansa tungkol sa eksaktong saklaw at legalidad ng sistemang ito. May mga bansang kumikwestiyon dito, habang may iba namang nagsasabing bahagi ito ng seguridad ng Iran sa sarili nitong rehiyon. Ngayon naman,
pag-usapan natin ang isang development. Habang sinasabi ng Iran na wala silang kasalukuyang usapan sa US, lumalabas naman sa mga ulat na nasa final stages na umano ang negosasyon ng Iran at Oman tungkol sa Strait of Hormuz. At dito maraming nagtatanong, bakit Oman? Bakit hindi ang United Nations? Bakit hindi ang Russia o China? At bakit tila napakahalaga ng maliit na bansang ito sa isa sa pinakamalalaking geopolitical crisis sa mundo? Ang sagot ay nasa kasaysayan. Sa loob ng maraming dekada, kilala ang Oman bilang isa sa iilang bansa sa Middle East na may magandang relasyon sa halos lahat ng panig. Maganda ang relasyon ng Oman sa mga bansang Arab. May komunikasyon din sila sa Iran. May matatag din silang ugnayan sa US at sa maraming bansang Western. Dahil dito, madalas na nagiging neutral mediator ang Oman. Kapag hindi na nag-uusap ang dalawang magkalaban, kadalasan ay ang Oman ang nagdadala ng mga mensahe sa magkabilang panig. Sa madaling salita, hindi man sila ang pinakamalakas na bansa sa rehiyon, isa sila sa mga pinakapinagkakatiwalaang tagapamagitan. Ngayon, ayon sa mga ulat, ang pinag-uusapan ng Iran at Oman ay may kaugnayan sa Strait of Hormuz. Ngunit may isang detalye na mas lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon. Ayon sa mga ulat, hiwalay ang negosasyong ito sa anumang usapan ng Iran at US. Ibig sabihin, kahit walang direktang dialogue ang US at Iran, posible pa rin may mga regional diplomatic efforts na nagpapatuloy. So, posible bang unti-unti nang inililipat ng Iran ang focus nito mula sa pakikipag-usap sa mga Western powers patungo sa pakikipagtulungan sa mga bansang nasa sariling rehiyon? Kung mangyayari ito, maaari nitong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa East. Maaari ring magkaroon ng mas malaking papel ang mga regional countries sa pagresolba ng mga krisis, sa halip na umasa lamang sa pamamagitan ng US o iba pang malalaking kapangyarihan. Gayunpaman, mahalagang linawin natin na hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na inilalabas na kumpletong detalye tungkol sa nilalaman ng sinasabing kasunduan. Hindi pa natin alam kung ito ba ay tungkol sa seguridad ng mga barko, sa pamamahala ng paglalayag, o sa iba pang mekanismo para mabawasan ang tensyon sa Strait of Hormuz. Kaya sa puntong ito mga kaibigan, mas makabubuting hintayin natin ang opisyal na anunsyo bago tayo magbigay ng matitibay na konklusyon. At ngayon, dumako tayo sa ika-4 at marahil ay pinakamalaking development sa lahat. Sa unang tingin, parang walang koneksyon ng Iran War at Ukraine War. Di ba? Kasi magkaiba sila ng rehiyon, magkaiba sila ng dahilan ng digmaan, magkaiba sila ng mga kalaban. Pero habang tumatagal ang dalawang conflict, may isang lugar na unti-unting nagiging sentro ng atensyon ng mga geopolitical analyst. At yun ay ang Caspian Sea. Ito ang pinakamalaking lawa sa buong mundo. Napapalibutan ito ng 5 bansa, ang Russia, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan at Azerbaijan. Kung titignan natin, parang ordinaryong lawa lamang ito. Pero sa realidad, isa ito sa pinakamahalagang strategic areas sa Eurasia. Bakit? Dahil sa ilalim ng Caspian Sea ay may napakalalaking reserba ng langis at natural gas. Bukod dito, mahalaga rin itong ruta ng kalakalan at logistics na nag-uugnay sa Middle East, Central Asia at Russia. Ngayon, bakit sinasabing dito nagsisimulang magsalubong ang Iran War at Ukraine War? Dahil habang abala ang Russia sa digmaan sa Ukraine, kailangan itong tiyaking nananatiling ligtas ang mga rutang mahalaga sa ekonomiya at military logistics nito. Samantala, ang Iran naman ay nahaharap sa sarili nitong tensyon sa Middle East. Sa ganitong sitwasyon, ang Caspian Sea ay nagiging isang rehiyon kung saan nagtatagpo ang mga estratehikong interes ng dalawang bansang ito. Hindi ibig sabihin nito na ang dalawang digmaan ay literal na pinagsama. Ang ibig kong sabihin ay nagkakaroon sila ng magkakaugnay na epekto. Halimbawa, ang anumang pagbabago sa seguridad, transportasyon o kalakalan sa Caspian Sea ay maaaring makaapekto sa parehong Russia at Iran. At kapag naapektuhan ng dalawang bansang ito, maaari ring magkaroon ng epekto sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at sa mga bansang umaasa sa kanilang mga ruta ng kalakalan. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang Caspian Sea. Sa mga nakalipas na taon, lumalakas ang North-South Transport Corridor. Isa itong network ng mga ruta ng barko, tren at kalsada na nag-uugnay sa Russia, Caspian Sea, Iran at hanggang sa Indian Ocean. Habang nahaharap ang Russia sa mga paghihigpit sa ilang tradisyonal nitong ruta dahil sa digmaan sa Ukraine, lalong nagiging mahalaga ang mga alternatibong rutang tulad nito. Kasabay nito, ang Iran ay maaari ring magkaroon ng mas malaking papel bilang transit hub sa pagitan ng Eurasia at ng mas malawak na rehiyon. Dito natin makikita na ang usapin ay tungkol na sa mga shipping route.
energy corridor, supply chain, at impluwensyang pang-ekonomiya. At kapag nagsimulang magbago ang mga rutang ito, maaaring magbago rin ang balanse ng kapangyarihan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabing hindi na dapat tingnan ang Iran War at Ukraine War bilang dalawang ganap na magkahiwalay na krisis. Sa halip, pareho na silang bahagi ng isang mas malawak na geopolitical competition kung saan magkakaugnay ang enerhiya, kalakalan, seguridad at diplomasya. Kaya ang mas mahalagang tanong, nagiging bahagi na ba tayo ng isang mas malaking geopolitical chessboard kung saan ang bawat krisis ay unti-unti nang konektado sa isa't isa? At kung magpapatuloy ang trend na ito, ano pang susunod na rehiyon na maaaring maging sentro ng pandaigdigang kompetisyon? Yan ang tanong na patuloy na binabantayan ng buong mundo. Ang bawat galaw sa Middle East, sa Strait of Hormuz at maging sa Caspian Sea ay maaaring magkaroon ng epekto sa buong mundo. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, sa tingin ba ninyo, mauuwi pa ba ito sa isang diplomatic breakthrough? O papunta na tayo sa mas malawak na geopolitical confrontation? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ibaba kasi gusto kong malaman ang pananaw ninyo. At baka ang komento nyo ang maging tampok sa susunod nating video. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng geopolitical analysis, huwag nyong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa YouTube channel, at mag-follow na rin kayo sa Facebook page natin para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating updates. Dahil sa mabilis na pagbabago ng mga pangyayari sa mundo, mahalagang lagi tayong may tamang impormasyon at mas malalim na pag-unawa. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod nating analysis, ingat kayo palagi at magandang araw sa inyong lahat.